naming matututuhan sa pagse-celebrate ng Made in the Philippines Products Week. Buti na lang po at hindi tumitigil ang mga grupong patuloy na sumusuporta sa mga proyektong ito. Yan, salamat sa Diyos at may natutuhan kayo sa pinag-aralan natin. O ngayon, Bible story naman. Sige po, Kuya Eric! Sige, umpisahan natin. Noong nakaraan ay natunghayan natin ang tungkol sa paninirahan ni Isaac at ni Rebecca sa lupain ng Gerar. Pinagpala po siya ng Panginoon dahil sa pagsunod ng kanyang tatay na si Abraham sa mga inutos ng Panginoon sa kanya. At natakot po siyang patayin dahil sa asawa niyang si Rebecca. Oo, at pagkalipas ng mga pangyayaring iyon, si Isaac ay naghasik sa lupain ng Gerar. At siya nga ay pinagpala ng Panginoon. At siya ay nagkaroon ng maraming ari-arian. Kaya lang, tinainggitan siya ng mga Filisteo. Kaya inutusan siya ni Abimelech na humiwalay sa kanila dahil nakita niya na mas matibay at mas malakas siya kaysa sa kanila. O sige, basahin natin ang nakasulat sa Henesis sa 26, 16 hanggang 31. At sinabi ni Abimelech kay Isaac, Humiwalay ka sa amin, sapagkat ikaw ay makapupong matibay kaysa amin. At umalis si Isaac doon at humantong sa libis ng Gerar at tumahan doon. At muling hinukay ni Isaac ang mga balon ng tubig na kanilang hinukay ng mga kaarawan ni Abraham na kanyang ama, sapagkat pinagtabunan ng mga Filisteo pagkamatay ni Abraham. At kanyang mga pinangalanan ng ayon sa mga pangalang inilagay ng kanyang ama. At humukay sa libis ang mga bataan ni Isaac. At nangakasumpong doon ng isang balon ng tubig na bumubukal. At nakipagtalo ang mga pastor ni Gerar sa mga pastor ni Isaac na sinasabi, Amin ang tubig! At kanyang tinawag ang pangalan ng balon na Esek, sapagkat ipinakipagkaalit sa kanya, at sila'y humukay ng ibang balon, at kanilang pinagtalunan din. At kanyang tinawag ang pangalan na Sitna, at bumunot siya roon, at humukay ng ibang balon, at hindi nila pinagtalunan. At kanyang tinawag ang pangalan na Rehoboth, at kanyang sinabi, Sapagkat ngayon binigyan tayo ng Panginoon ng kaluwagan, at lalago tayo sa lupain. At mula roon ay umahon siya sa Beerseba, at napakita sa kanya ang Panginoon ng gabi ring yaon, at nagsabi, Ako ang Diyos ni Abraham na iyong ama. Huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo, at ikaw ay aking pagpapalain, at aking pararamihin ang iyong binhi, alang-alang kay Abraham na aking lingkod. At si Isaac ay nagtayo roon ng isang dambana, at kanyang sinambitla ang pangalan ng Panginoon. At itinindig niya roon ang kanyang tolda. At humukay roon ang mga bataan ni Isaac ng isang balon. Nang magkagayoy, si Abimelech ay naparoon sa kanya mula sa Gerar, at si Ahuzat na kanyang kaibigan, at si Pikol na kapitan ng kanyang hukbo. At sinabi sa kanila ni Isaac, Bakit kayo naparirito sa akin? Dangang kayo'y nangapopuot sa akin, at pinalayas ninyo ako sa inyo. Malinaw na aming nakita na ang Panginoon ay sumasa iyo. At aming sinabi, magkaroon ng pagsusumpaan tayo, kami at ikaw, at makipagtipan kami sa iyo, na hindi ka gagawa sa amin ng masama, gaya naman namin na hindi ka namin ginalaw, at wala kaming ginawa sa iyong di mabuti, at pinayaon ka naming payapa. Ikaw ngayon ang pinagpala ng Panginoon. At pinaghandaan niya sila, at sila'y nagkainan at nag-inuman. At sila'y gumising ng madaling araw,
at sila'y pinagpaalam ni Isaac at nagsialis na payapa sa kanya. Talagang napakabuti po ng Panginoon sa kanyang mga lingkod. Pinagmanasakit niyo po si Isaac. At nakita po ni Haring Abimelech ang paggabay ng Panginoon kay Isaac. Kaya't nakipagkasundo po si Haring Abimelech kay Isaac at nagkaroon po sila ng sumpaan sa isa't isa. Oo, napakabuti talaga ng ginawa ng Panginoon kay Isaac. Hindi siya pinabayaan nang siya ay nasa lupain ng Gerar, kaya't siya ay pinayaman at nagkaroon ng maraming pag-aari. God willing, bukas kids, abangan ninyo dahil atin namang matutunghayan ang tungkol sa pakikipag-usap ni Isaac sa kanyang anak na si Esau. Huwag kayong absent sa panonood ng Bible story. Sa loob ng linggong ito, marami tayong pag-aaralan tungkol sa produkto ng ating bansa. Matutunan sana natin ang kahalagahan ng mga produktong ito at kung paano makakatulong sa pagsulong ng ating bansa. Kunin natin ang karunungan sa ating pinag-aaralan. Hindi lang ngayon, kundi sa lahat ng ating mga pag-aaral. Basahin natin ang nakasulat sa Kawikaan sa 4 at 7. Karunungan ay pinaka-pangulong bagay, kaya't kunin mo ang karunungan. Oo, sa lahat mong kukunin ay kunin mo ang unawa. Isa sa pagpapakita ng pagpapahalaga sa sariling atin ay ang paggamit ng mga bagay na meron tayo sa ating bansa at hindi ang mga yaring dayuhan. Kaya naman bukas ay pag-aaralan natin ang tungkol dyan. Alamin natin ang pagpapahalaga sa mga produktong gawang Pinoy at ang kaibahan nito sa mga gawang produkto ng mga dayuhan. Bawat bansa at lahi ay mayroong sariling wikang namumatawi sa bawat labi. Ang wika ay kailangan sa pagkakakilanlan at magkaunawaan ang buong sambayanan. kay palatin ng bayan. Sa iyo'y nasumbungan, Pilipino, wikang kinagisnan, huwag limutin ang kabayanihan, isang lahi at isang bayan, wika natin pahalagahan. Sa isang wika may pagkakaisa, huwag nang ikahiya pa, ibandila sa madla. Kay palad kababayan ng ating pinagmulan, Pilipino, wikang kinagisnan, huwag limutin ang kabayanihan, isang lahi at isang bayan, wika natin pahalagahan. Ang ating wikang pambansa, biyaya sa atin ng Amang lumikha. Pilipino, wikang kinagisnan, huwag limutin ang kabayanihan, isang lahi at isang bayan, wika natin pahalagahan. At sikapin natin na mabatid aral ng Diyos sa matuwid, aral ng Diyos sa matuwid. Hanggang dito mga bata, bukas God willing ay muli tayong magkita-kita. Dito lang sa nag-iisang Bible School on Air, ang KNC Show! Sa KNC Show, noticias while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag. The KNC Show, noticias while we grow. Sa tulong ng
at maging ang mga taga-ibang bayan ay itinatangkilik. At crayons. Alamin natin ang pagpapahalaga ay gawang Pinoy. Kaya tayo pagkasundo po sa